Sabi ng maliit na batang babae, walang makakapagtanggal ng mga pako sa katawan niya. Pero ayaw maniwala ng binata. Walang pag-aatubiling inabot ang kamay patungo sa dibdib nito. Ang eksenang ito, biglang nagpapanik sa kalapit na hepe ng Exorcism Bureau. Dahil sa mata ng ordinaryong tao, ang mukhang mahinang batang babae sa harap nila, ay isang nakakatakot na multo sa totoo lang. Pero hindi nila akalain, na ang binata ay daang beses pa kay sa Ghost King. Nang lumabas ang second level vengeful ghost na babae sa hallway, akala ni Chen Zuo bagong pasyente, kaya dumungaw sa bintana para manood. Biglang sinalubong ng babae ang pinto. Tumalon sa kama ni Chen Zuo. Nang makita niyang nadumihan ang kanyang kama, agad na kumilos si Chen Zuo. Dinakma ang tsinelas, at pinalo ng malakas sa mukha ng babae. Di ko pakialam kung bagong solta ka. Dito. Dapat sumunod ka sa patakaran. Nagdadala ka pa ng dumi. Ilang beses ko bang sasabihin? Ako ang may duty ngayon. Linisin mo ang sahig. Naiintindihan mo ba? Bilis-bilisan mo. Pagkatapos dito, linisin mo rin doon. Sabi mo malinis na doon. Walang dumi kaya di na kailangang linisin. Ganyan ba ang ugali mo? Dali-dali. Panasan mo ang sahig. Palitan ng kumot. Labhan mo rin ang mga damit. Di inaasahang nasaksihan ito ng mga taga-Exorcism Bureau. Agad na naisip ng hepe, na si Chen Zuo ay isang rogue cultivator sa labas ng sistema. Para hindi masayang ang ganitong pambihirang talento, nagpas siyang buong puwersa ang lalabas kinabukasan, upang siya ay mahikayat sa Exorcism Bureau. Kinabukasan ng umaga, dumating si Chief Joe kasama ang kanyang team sa mental hospital. Nang malaman ng direktor ang sitwasyon, agad niyang dinala ang grupo sa kwarto ni Chen Zuo. May babaeng pulis na nagtanong kung naalala niya ang nangyari kagabi. Pero nakatitig lang si Chen Zuo sa katawan ng babaeng pulis. Mukhang may kakaiba sa hininga ng dalagitan na to. Matagal na siyang nalalantad sa yin energy. Advanced stage na ng breast cancer. Yung dalawang maliit na bola sa dibdib mo, parang may sakit. Tingnan ko nga. Ay, bastos. Anong ginagawa mo? Ay sorry ha. Ganyan talaga siya. Walang konsepto ng babae o lalaki. Hindi sinasadya. Nagsimulang kumpirmahin ni Chief Joe na talagang may mental disorder si Chen Zuo. Kaya pansamantalang inurong ang plano na kunin siyang miyembro. Pero ang Nuba ay isang maninila. Isang maltong hindi titigil hanggat hindi nagtatagumpay. Tiyak na babalik ito pagdating ng gabi. Kaya nagpa siya ang buong team ng Exorcism Bureau na manatili, upang hulihin ang Nuba. Nang lubusan ng dapuan ng dilim ang lupa, tulad ng inaasahan, dumating ang Nuba sa harap ng mental hospital. Ngunit nakakagulat, kasabay nitong lumitaw ang lalaking Nuba na matagal nang nasa top 10 ng Ghost Rankings. Nang makita ito ni Chief Joe, agad niyang naunawaan ang grabidad ng sitwasyon. Nagmamadali siyang magpadala ng lahat ng puwersa bilang suporta, at paulit-ulit na binigyang diin na unahin ang kaligtasan ni Chen Zuo. Ang maingat na preparadong sunlight barrier ay mukhang malakas, ngunit sa mabahong hininga ng Nuba, na hindi nalilinis ang bibig sa loob ng 10 taon. Agad itong nagiba, sa isang kisap mata, ang mag-asawang multo ay nakarating na sa labas ng kwarto ni Chen Zuo. Si Chen Zuo sa loob ay mabilis ding naramdaman ang dalawang presensyang papalapit. Kayong dalawang multo. Hoy hoy hoy. Ano to? Nasaan ang aking kasamang alien? Hindi ba't sinabi ng headquarters? Nasasanduan ngayong gabi si Agent 007 para umuwi. Naghihintay si Chen Zuo na sunduin siya ng alien headquarters. Ngunit walang nakita sa labas. Sa kasalukuyan, sigurado siyang ang dalawang halimaw na ito ang sumire sa kanyang plano. Agad niyang kinuha ang tsinelas na komunikador, at tumawag sa malayong headquarters ng mga alien. Pinapadali niya ang pagpapadala ng tulong. Biglang lumingon si Chen Zuo. Tumingin ng masidhi sa babaeng halimaw, at nagalit na nagsalita. Nang makita ng babaeng halimaw ang eksenang ito, biglang bumalik ang takot na naramdaman niya kagabi. Nagmadali itong magtago sa likod ng lalaking halimaw. Nang makita ito ng lalaking halimaw, malalim na huminga. Saka biglang naglabas ng maitim na usok, na pumunta ng malakas kay Chen Zuo. Sa huling sandali, agad na humandar ang undead system, at hinarang ang nakamamatay na atake. Dumating din ang mga tao ng Exorcism Bureau bilang suporta. Ngunit napakalakas ng atake ni Nanda. Hindi nagtagal ay nahirapan silang lumaban, at napatras ng paatras. Sa loob ng bahay, napakadilim ng mukha ni Chen Zuo. Titig na titig sa tsinelas na hawak. Ito lang ang kanyang paraan para makipag-ugnayan sa alien headquarters. Ngunit nasira ito ng itim na likidong inilabas ni Lanba. Hindi na napigilan ni Chen Zuo ang kanyang galit. Biglang, sumiklab ang isang malakas na lakas sa kanyang katawan, at pinalakas siya ng undead system.
Isang suntok lang niya, ay parang saranggolang naputol ang tali si Lanba, at napailan lang sa layong 100 metro. Saka sinundan ng isang malakas na sipa, na tumama ng malakas sa lalaking halimaw. Natakot ng husto ang lalaking halimaw. Biglang lumuhod, sa sahig, at patuloy na nagmakaawa, ngunit wala ng kontrol sa galit si Chen Zuo. Kumuha siya ng isang spell paper at hinampas ang lalaking halimaw. Agad na naging abo ang lalaking halimaw at nawala sa hangin. Nang makita ng babaeng halimaw ang kalunos-lunos na pangyayari, mabilis na yumuko at nanginginig sa takot. Ngunit wala nang pakialam si Chen Zuo sa kanya. Puno ng desperasyon at pagkabigo. Nasira ang kanyang tanging komunikador. At tuluyan na siyang nawalan ng koneksyon sa planeta ng mga alien. Director Joe. Matapos masaksihan ang nakakagulat na lakas ni Chen Zuo sa pagbumbog sa lalaki. Sa pagkakataong ito, gagawin ang lahat upang isama si Chen Zuo sa Exorcism Bureau. Kahit sa pilitan siyang dalhin ay hindi magdadalawang isip. Bitawan mo ako. Anong klaseng tapang yan na tinalikuran mo ako? Kayong masasamang nilalang. Tumigil ka nga. Chief, inilagay ko na po dito. Ikaw, alam niyo ba kung sino ako? Agent 007. Ikaw si Agent 007, di ba? Ako ay iyong kasamang alien. Agent Double Benbow ba? Benbow. Code word ba yan? Espesyal na binili ni Dinley. Walang nakakaalam ng kanyang code word. Kung gayon, susugal ako ng malaki. Ahahaha. Matapang na ahente. Saludo kami sa'yo. HMM. Sige na nga. Ipinapahayag ko, ang pinakadakilang mandirigma ng planeta, sina Agent 007 at Agent 00. Matagumpay na koneksyon. Sa wakas, nagtagumpay din. Ang hirap kaya nun. Pagkatapos, nagsimulang magsalita ng seryoso si Chief Joe ng kung ano-ano. Sinasabing ang sangkatauhan sa Earth ay pinahihirapan ng mga malaynoong espiritu. Pinakabagong utos mula sa headquarters. Ipagtulungan ni Chen Zuo ang paglipol sa mga mapanganib na multo. Nang marinig ito ni Chen Zuo, bigla siyang naging determinado. Agad na itinaas ang kamay para magsaludo. Buong pusong nangakong gagampanan ang misyon. Dumating sila sa bahay na puno ng masamang espiritu. Sa pagpasok pa lang sa pinto, ang laruan sa cabinet ay agad na nakakuha ng atensyon ni Chen Zuo. Biglang may kumatok sa pinto. Instinct ni Chen Zuo. Akala niya si Dina darating para ibalik siya sa ward. Walang salita, nagmadaling lumapit at binuksan ang pinto. Pero isang maliit na batang babae lang ang nasa labas. Nakatayo at kumakatok. Agad na nakilala ni Chief Joe. Ang mukhang inosenteng batang ito ay ang nakamati ng 12 ng tao na mabangis na multo. Bakit isang bata lang ang nandito? Hala, noong dumating ka, may nakita ka bang may suot na puting damit? Wala. Isipin mong mabuti. Sagutin mo ng maayos. Talagang wala. Itinaas ng batang babae ang kanyang manika at pinapiling si Chen Zuo na makipaglaro. Ngunit kitang-kita sa mukha ni Chen Zuo ang pagkayamot. Maya-maya lang ay pinukol niya ang manika na lumipad palayo. At nagreklamong madumi ang manika. Biglang nagalit ang batang babae. Pumutok ang galit na parang kumukulong itim na tubig. Pero hindi natakot si Chen Zuo. Sa halip ay hinawakan niya ang galit na bata. At pinalakad papasok ng bahay. Anong saya sa manika? Meron akong mas magandang laruan. Gusto mo bang makita? Tada. Tumutunog ito kapag pinaikot. Ang saya-saya. Oo nga, kaya nitong mag-ilaw. Hintayin mo, isasara ko muna ang kurtina. Huwag na. Array. Wow, ang galing. Espesyal na abilidad mo ba ito? Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. May espesyal din akong abilidad. Kaya kung magpakatago, hindi ako naniniwala. Ano na? Nakikita mo pa ba ako? NYEH, hindi mo ako makita, di ba? Hahaha. Nakikita kita. HMM. Dapat hindi eh. Nakikita niyo ba ako? Hay, hindi. Nako, kakaiba. Bakit kaya ganito? Direktor, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Magtago na lang tayo. Hala, bakit may pako sa dibdib mo? Ito ay isang sumpa. At meron pa akong 5 kahoy na pako. Grabe naman yan. Saang ospital ka pinagkakitaan nito? Jijilitin ko sila at ipapakain sa aso. Ginawa ng aking mga magulang. Patay na sila. Kung gusto mo, bubunutin ko na lang. Ang sakit naman ito. Hindi mabubunot. Walang imposible sa akin. Pagkasabi ni Chen Zuo, agad niyang inabot ang dibdib ng batang babae. Nakita ito ni Chief Joe na kakagising lang.
Natakot at nagiba ang kulay ng mukha. Alam niyang puno ng galit ang batang babae. Kapag nabunat ang mga pako, tiyak na magiging napakalakas na multo. Magdudulot ng pinsala, pero kumilos na si Chen Zuo. Kahit anong pilit niya, hindi gumagalaw ang pako. Walang kitinag-tinag. Sa kritikal na sandali, tumulong ang sistema ng kaluluwa. Sinunod ni Chen Zuo ang sistema. Matagumpay niyang nabunat ang pako sa dibdib ng bata. Biglang lumakas ang galit ng bata. Parang bamahan ng puot. Isang malakas na puwersa ang pumihil kay Chen Zuo. At siya'y bumangga sa pader. Nagiba ang mukha ng bata. At sinugod siya ng galit. Sa huling sandali, mabilis na pumihil si Chen Zuo. At ipinahiwatig na bubunutin pa ang iba. Patuloy na tumutulong ang sistema. Nabunat ang iba pang mga pako. Nang abutin ni Chen Zuo ang ulo ng bata. Para sa huling pako, nagbabala ang sistema. Lalabas ang buong lakas ng bata. Pero hindi nagdalawang isip si Chen Zuo. Hinawakan niya ang ulo ng bata. At binuot ang huling pako. Paalala, malaya na ang kaluluwa. Magiging multo na siya. Ikaw ang bahala sa kanya. Ha? Chief, may problema. Naging multo na siya. Nasaan si Chen Zuo? Protektahan si Chen Zuo. Ahahaha. Marunong akong lumipad. Chen Zuo. Array. Hindi ako marunong lumapag. 点击左下角观看全集。